Mga kapuso, wala na yung namataang low pressure area kahapon sa silangan ng Mindanao. Nag-dissipate o nawala na yan kaninang alas 10 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, sa kasalukuyan, easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasifiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Luzon bukas ng umaga. Pero pagsapit ng hapon ay asahan na ang mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon, pati sa Mindoro at Palawan. Sa hapon lang din inaasahan ang mga pag-ulan sa Metro Manila pero mababawasan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas kung saan asahan din ang kalat-kalat na mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. May inaasahan pang heavy rains sa Negros Provinces. Sa Mindanao, posible rin ang heavy to intense rains pagsapit ng hapon at gabi sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Barm. Mga kapuso, mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Mahigit sa kalahating porsyento umano ng mga kaso ng dengue ay wala nang ipinapakitang sintomas. Dumami rin ang kaso niyan sa unang 6 na buwan ng taon. Paano pa kaya ngayong tag-ulan? Nakatutok si Mark Salazar. Nagsimula na ang tag-ulan kaya ang panahon ng dengue nakaamba na rin. Ngayon pa lang may mga lugar nang nagtala ng pagtaas ng kaso ng dengue tulad halimbawa sa Quezon City. From January 1 to June 1 of this year, 2024, total na po natin is 1,218 dengue cases. 268 cases higher compared to last year of the same period. That is 28% po ang higher. Pero dahil kasi simula pa lang ng tag-ulan, pinangangambahang lalo pang dumami yan pagsapit ng Hulyo hanggang Setyembre. Kasama kasi sa pinangingitlogan ng lamok ng nagdudulot ng dengue ang mga naiipong tubig tuwing umuulan. Doon tayo nag-aabang at nagre-ready na dapat readying tayo na wala sanang naiipon ng mga tubig kahit gaano ka man kaliit yon o karami is dapat walang nai-stayan ang lamok. Saan ba ang usual na lamok is gusto nila yung madilim? Mas madalas na merong basa dyan. Yung may mga naiipon na basura. Ayon sa DOH, sa Western Visayas may naitatala ng clustering ng dengue cases sa 20 barangay. Mula January 1 hanggang June 1, mahigit 3,000 na ang kaso ng dengue sa Western Visayas. Pinakamataas daw ang attack rate ng dengue sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. Sa kabuuan, nagtala na ng mahigit 67,000 cases ng dengue sa buong bansa mula Enero hanggang nitong Mayo. Pabalik-balik na lagnat na tumatagal ng higit 3 araw ang karaniwang sintomas ng dengue na may kasamang pananakit ng kalamnan at kasukasuan at rashes. Pero napansin daw ng mga doktor na tila nagbabago ang karakter ng dengue. 60% ng cases ang sinasabing dengue without warning signs. Ibig sabihin, hindi na siya typical. 39% ang dengue with warning signs, 1% ang severe dengue. Search and destroy pa rin ang kampanya ng DOH laban sa mga lamok at mga sakit na dala nito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Sa pangalawang araw ng tigil pasada, tumuloy sa Korte Suprema ang grupong Manibela. Yan ay para igiit na pagbigyan ng hiling nilang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Tutol din ang grupo sa desisyon ng Transportation Department na ituloy na ang panghuhuli sa mga unconsolidated jeepneys at huwag magbigay ng palugit. Humingi naman ang paumanhin ng leader ng grupo na si Mar Valbuena kaugnay sa nangyaring komosyon sa protesta nila kahapon na ayon sa isang radio reporter ay nauwi sa pagkakasuntok sa kanya. Best of the best delicacies ang natikman ng ilang Kapuso stars sa kanilang pagbisita sa Rosario, Batangas at Zamboanga City. Patok naman ang kanilang performances sa mga taga roon. Narito ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Kahel, berde at kayumanggi, mga kulay ng agrikultura at ng itinuturing na pangunahing yaman ng bayan ng Rosario, Batangas. Yan din ang nangibabaw ng mga kulay kasabay ng hiyawan at palakpakan sa ginanap na court dance at street dance competition ng Sinukmani Festival 2024 na bahagi ng pagdiriwang ng 337th founding anniversary ng bayan. Mga mag-aaral mula sa 9 na paaralan sa bayan ang nagpasiklaban sa pag-indak. Standing ovation naman sa halos lahat ng performances ang guest judge at kapuso artist na si Rochelle Pangilinan. Dito nagulat ako, plus yung costumes and yung sayaw. Talagang in-effort ng lahat. Napakagaling. Good job po. Ang ganda-ganda ng napanood ko. Thankful din si Rochelle sa mainit na pagtanggap ng mga taga-Rosario. Sa Rosario pa rin, hindi rin napigilan ng pagbuhos ng ulan ang masayang tugtugan at kantahan sa Sinukmani Festival Concert. Nabighani at kinilig ang mga taga-Rosario sa performance ni Shining Inheritance star Michael Sager at Kate Valdez. Pinahanga rin ni Kokoy De Santos ng Running Man Philippines Season 2 ang mga manonood sa kanyang performance. Hindi siyempre kumpleto ang fiesta experience kung hindi matitikman ang ipinagmamalaking Sinukmani ng Rosario. Feeling ko bumalik ako doon sa probinsya namin eh. Kasi tawag din doon sa amin, Sinukmani. May cheese, guys. Yung cheese talaga, iba yung impact niya sa taste buds mo. Sarap! Sinukmani! More energy! 10 out of 10. Mga kapusong Zamboangueño naman ang binisita at pinasaya ng cast ng All Out Sundays sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall de Zamboanga, Zamboanga City. Isang powerful vocal performance agad ang pasabog ni The Clash 2023 Grand Champion John Rex. Intense singing performance naman ang handog ni Queendom Diva, Mariel Osabel. Habang nagpawaw sa singing prowess, si Queendom Diva Hannah Persilas. Mas naging full of energy pa ang crowd nang mag-perform na si Asia's Limitless star Julian San Jose. Craving satisfied din sila nang matikman ng isang sikat na traditional Muslim delicacy na lokot-lokot na gawa sa ground rice, asukal at tubig. Masarap. Actually, isa to sa mga pagkain before na kinakain ko na like nakalimutan ko na yung ano yung tawag. Hindi siya ganun katamis. Hindi rin siya, alam mo yung tama lang yung crunchiness niya. Familiar na yung lasa niya sa akin kasi parang medyo kahawig ng lasa ng ampaw sa Cebu. Hindi siya sobrang matamis. Tapos andun yung lasa ng Rice Krispies. Magbalon ko Lami siya. Maglami ni sa kape. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Minsan ang kinapos kaya muntik hindi makapasok sa Olympics ang ika-4 na gymnast na pambato ng Pilipinas sa palaro. Ang kanyang inspiring road to Paris sa pagtutok ni JP Soriano. Graceful execution, solid techniques, unique skills. Yan ang ilan sa mga trademark ni Emma Malabuyo na isa sa mga pambatong gymnast ng Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Si Emma ang ika-4 na Filipino gymnast na nag-qualify sa Paris Olympics. Makakasama niya sa Team Philippines ang mga kapwa Phil-Am gymnast na sina Aliyah Finnegan at Levi Louis Vivar at ang golden boy ng Philippine Gymnastics na si Carlos Yulo. Nag-qualify si Emma matapos manalo ng bronze medal sa individual all-around event sa 2024 AGU Women Artistics Gymnastic Asian Championship sa Uzbekistan. When I was waiting for the final score to pop up, I was holding hands with the whole entire Filipino team. We were holding hands, we were like praying, like, please make it. And when we finally saw the score flash up, and I was like,
no way, like I did it, I accomplished my dream, my goal. Lumaki man sa Amerika, alam daw ni Emma na gusto niyang maging pambato ng Pilipinas sa international competitions, lalo na sa Olympics. Kaya ang mga pinakamasaya raw para sa kanya, especially my nanay and tatay, for sure, but definitely both my grandparents, they were just crying when they found out, and I FaceTimed them, and you know, they've just seen me work so hard over the years, and they were just really proud, and not only proud for me, but just proud that like I'm representing the Philippines. Pero alam niyo bang muntik ng sukuan ni Emma ang pangarap na maglaro sa Olympics? Kinapos kasi siya ng punto sa Doha, Qatar leg ng 2024 Artistics Gymnastics World Cup Series noong Abril na isa ring Olympic qualifying tournament. I remember just crying for 3 days straight. I couldn't sleep because I was just so close to qualifying that I thought, you know, this is over. I'm done. Sa muli niyang pagsabak sa Olympic qualifier, may isa pang pagsubok, ang injury sa kanyang balikat. Doon na ipinaalala sa kanya ng kanyang mga magulang na ang Pilipino ay hindi sumusuko. Kaya naman si Emma itinuloy ang Olympic dream. They really encouraged me and they really believed in me, and so then I felt really motivated to do it for them and do it for the Philippines. Pero hindi lang Olympics ang pangarap ni Emma. May plano rin siya para sa mga kabataang Pinoy gymnast na gaya niya, nangangarap na makapag-compete sa biggest sporting event sa buong mundo. I really want to help develop a gymnastics program in the Philippines and then also help coach when I visit the Philippines in August. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tinurn over sa MIAA medical team ng NAIA Terminal 3 ang babaeng Vietnamese na namataang nakahubad sa NAIA Terminal 1 noong Sabado. Ayon sa statement ng Manila International Airport Authority, lilipad dapat ang pasahero pa Ho Chi Minh, Vietnam nang makita ito naglalakad ng nakahubad sa terminal departure. Sa initial inquiry, nakararanas daw ng psychological disorder ang babae kaya kinailangang i-offload ng immigration officer. Ibinasura ng Korte sa Leyte ang drug case laban kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Baybay Leyte RTC Branch 14, hindi sapat ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay Espinosa. Gayon din, laban sa mga kapwa niya akusadong sina Marcelo Adorco, Jose Antipuesto, Alfred Batistis at Brian Anthony Zaldivar. Pinababalik na rin ang 600,000 pesos na piyansang ibinayad ni Espinosa. May kinakaharap pa ring mga kasong money laundering si Espinosa sa Pasay. Bagamat nakapagpiyansa siya, binuhay din ng Court of Appeals ang 2 pang kaso ni Espinosa kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. The vacay has to wait para kay primetime queen Marian Rivera. Tapos na ang shooting niya para sa Cinemalaya film na Balota, pero marami pang ganap sa kanyang series na My Guardian Alien. Paano kayang paghahanda niya sa GMA Gala this year? Makichika kay Lars Santiago. Natapos na ni Kapuso primetime queen Marian Rivera ang shooting ng pelikula niyang Balota na intended for Cinemalaya. Kakaibang hamon daw ang ibinigay sa kanya ng pelikulang hatid ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Tamang-tama nga raw na Balotang maituturing niyang birthday movie. Parang dito ko yata na-experience ang lahat ng hindi ko pa na-experience sa buong buhay ko in showbiz. Kaya abangan nila yan sa first week of August. Naku, very excited talaga ako na maka-attend sa Cinemalaya. Maghihintay naman ang bakasyon para kay Marian dahil nasa kainitan na ng taping para sa My Guardian Alien. Thank you. Ando na kami sa peak ng aming kwento na si Venus at syempre si Grace ay nagkabati na at naging magkaibigan na. Pero ang dami pang masalimuot na mangyayari sa ending talaga.
Natutuwa naman si Marian sa reaksyon ng mga manonood sa pagiging kontrabida sa kanya ni Gabby Eigenman na gumaganap bilang Seth. Nahantingin ko nga kung saan nakatira yung si Seth eh. Pero nakakatawa kasi after the take, sinasabi sa kanya, susumbong kita sa asawa ko. Tawa lang siya ng tawa. Sabi ko, palagi ka kontrabida sa buhay ko. Sa pagitan ng acting projects, naisisingit ni Marian ang iba pang trabaho, katulad ng mga endorsement. All smiles ang Kapuso Primetime Queen habang pumipirma ng kontrata bilang ambasador ng isang dental care company. Samantala, pinaghahandaan na rin ni Marian ang pagdalo sa padating na GMA Gala, pero may outfit na ba ang Primetime Queen? Siguro after na lang ng mga guardian alien and everything. Last year, ano bang sinuot ko? Naka-white ako. Baka, tingnan natin, baka white uli. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Salamat, Iya. Samantala, sinariwa sa pamamagitan ng sayaw ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas bago ang ika-126 na araw ng kasarinlan. Ipinamalas yan ng mga mananayaw sa sayaw tungo sa kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila sa direksyon ni National Artist for Dance na si Alice Reyes. Kabilang sa napanood ang buhay ng ating mga ninuno, pananakop ng mga Espanyol, paglaban ng mga Pilipino at mga bayani sa kasarinlan, hanggang sa mga hamon ng modernong panahon. Kabilang sa mga nanood si First Lady Liza Araneta Marcos.